Thank you, Senator Tulfo. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Mr. Chair, kung wala na rin po tayong mga tanong kay Ms. Roda, baka pwede tayong humingi ng isang huling statement sa kanya bago siya i-excuse ng komite. Yes, Ma'am Roda, go ahead. Meron ka bang gusto sabihin? Sige po, makinig kami. Ms. Roda, para yung audio niyo. makapahinga ka na after that. Go ahead. Nananawagan po ako sa Senado na sana po matulungan niyo po ako na makuha po namin yung hustisya para po sana po kay Jimboy. At po sana po mabigyan po yung attorney namin ng mga ebidensya para po maluwa po yung kaso ni Jimboy na maging murder po. Mas mataas pa po sa pinasa po ng mga pulis sa anak ko. Saka nananawagan din po ako sa mga katulad ng ina, sana po wala na pong mangyaring katulad ng nangyari kay Jimboy na pagkamala nila na mamamatay tao na waldapper. Sana po yung mga pulis, sana po mag-ano po sila na kung ano po gagawin nila. Yun lang po. Maraming Salamat salamat po, sa iyo. Ms. Roda. At Mr. Chair, Ms. Roda, inuulit lang po namin yung taus-pusong pakikiramay po sa inyo at yung pakikiisa po namin sa paghahanap nyo ng hustisya. Salamat sa gitna ng lungkot nyo, naisip nyo pa yung ibang mga magulang, ibang mga bata at naisip nyo pang manawagan sa PNP. And Mr. Chair, mamaya ililista ko rin po yung mga iba pang dokumentong hinihingi ng pamilya at yung mga abogado nila para nga po matulungan silang ihanda yung kanilang mga kaso. Pati na po siguro, Mr. Chair, contact person na pwedeng ibigay ng PNP sa mga abogado ng pamilya ni Ms. Roda, ni Jembo. Yes, Maraming salamat, Senator Ms. Risa. Roda. Salamat. Yes, Ma'am Roda, maraming salamat. And we will do that. General Sermonia, magkuhan ka ng layason doon sa pamilya. Mag-assign kayo ng layason na tao, layason officer para tutulong sa kanila. At para madagdagan na rin, mamawala na rin yung takot nila na natitrite sila, baka barilin daw sila sa ating gabi. Mag-assign ka ng tao doon na mag-layason sa kanila. Yes, Okay. sir. Para yung mga pangangailangan nila matulungan. Actually, sir, according to General Gabas, from the very start, we started reaching out to them, and we're continuously doing that, sir. Sabi ko, the chief mismo, and yung choice of their own na policeman kung sinong gusto niya, sir. Okay. Para General tuloy-tuloy Gapas, sa- please do it, ha? Salamat, Mr. Sige, Chair. Salamat, Ma'am Roda, excuse ka na. Pwede ka nang pahinga. Pakisabi na lang po doon kay yung uncle ni Jimboy na si Nicanor Guillermo. Imbitahan po namin siya. Baka pwede ka makatulong sa amin para makapunta siya dito sa hearing na gaganapin natin next week. Pwede ba siya mga Monday? Papuntahin natin dito? Si Nicasio Guillermo. Ha? Para pakinggan natin yung size niya. Anyway, to be announced pa pala yung schedule. Inform lang namin kayo sa schedule. Thank you po. Salamat, ha? Salamat. So, Captain Anthony Mundihar, mag-out muna kayo. Mag-take out. Yes, mag-administer mo ng oath ang kumsek. Dalawa kayo dyan? Sino yung isa kasama mo? Sino yan? Kasama ko po si Major Edwin Puertes. O kayong dalawa, mag-administer ng oath si kumsek. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing and investigation, sirs? Yes, sir. Thank you, Yes, sir. sir. Please take your seat, sir. Mundihar. Police Captain Yes, Mundihar. sir. Nagsabi dito si Colonel Alan Omipeg na nagbigay daw siya ng instruction kay Captain Juanito Arabijo, yung investigator niyo dyan sa stasyon ka ba? Investigator ka ng station ng Malabon, ng Nabotas.
Sinabi sir. siya na ipa-subject to paraffin test yung 6 na pulis na involved sa shooting incident. Ngayon, nirefute ni Captain Arabijo na there was no instructions given to them. So sabi ni Colonel Umipig, meron siyang witness na nakarinig nung binigyan niya ng instruction si Captain Arabijo. Ang witness niyan ay ikaw at si Major Fuentes. Fuentes. Nasaan ka na? Yes, sir. Ka. So ngayon, totoo ba na narinig mo na binigyan ni Colonel Umipig ng instruction si Colonel Arabijo, Juanito Arabijo, na mag-conduct ng paraffin test? Do you confirm or deny? I confirm, sir, na meron pong ganyang instruction po, sir. Narinig yun ni Arabijo? Yes, sir. Nandun si Arabijo nung binigyan ng instruction? Yes, sir, meron po. Narinig niya? Yes, sir, kasama po siya sa meeting po, sir. Pinatawag din po ni COP po yan, sir. Nagkaroon po kami ng emergency meeting noong August 3. Tungkol po sa kaso po na yan, sir. At Okay. kasama po doon sa binanggit po doon, yung standard protocol, kasama po, sir, yung paraffin test po na binanggit po. Okay. How about you, Colonel Espuertes? Major Espuertes? Nandun ka nung binigay yung instruction? Sir? Yes, sir. Meron po kaming after activity report, sir, ng emergency case conference noong August 3. Particularly, sir, sinabi po doon na pag-usapan yung standard protocol, sir. To include, sir, yung mga ballistic paraffin test, sir, sa mga Okay. involved personnel. Tanungin kita, nung binigay ni Colonel Umipig yung instruction na yan, nakikinig ba si Captain Arabijo? Yes, sir. Andun siya? Andun siya at nakuha niya yung instruction, loud and clear? Yes, sir. May mga photographs pa po yan, sir. So therefore, you are lying, Captain Arabijo. Your Honor, can I answer? Huh? Can I answer, Your Honor? Yes, go ahead. Sir, we have a conversation with our Chief of Police. And I quote, prepare kung pwede pa ipaparapin test mga yan. Ito, sir, nangyari ito, August 10 na po ito, which is highly impossible na po na mag-request kami ng parapin sa mga suspect kasi dapat within 72 hours lang po. So, sir, ito, yung kanyang defense dito ay Sandali. Anong date yung nag-conference kayo? Na binigyan ng instruction? August 3 po, sir. August 3. August 3. Ha? Huwag kang patawa-tawa. Nagagalit si Tulpo sa iyo po. Yung para nakaluko ka. Ha? Akala, is this a laughing matter? No, sir, no, sir. Ha? No, sir. Bakit pa smile ka? Kasi, sir, hindi po kasi totoo yung sinasabi niya, sir. Totoo. Ito, sir, may text po kami dito kasi Hindi ako nagtatanong sa text mo. Doon sa date ng case conference na sinabi ng instruction ni Umipig. Anong date yon? Kayong dalawa, anong date? August 3 po, sir. August 3. Yun sa'yo, August 10. sir, madali po magawa ng case, yung date na yan, ng case conference na yan. Hindi ko pang sinungaling itong dalawa? Ha? Anong araw yung case conference nyo? August 2, Your Honor. August 3. Ito, sir, basahin ko po yung laman po ng text po namin, ni COP. Para Ano po, text? Ano? yung text po sa akin ni COP, sir. Hindi ako nagtatanong sa text. Ang tanong ko yung conference. Kung saan binigyan ka ng instruction. Verbally. Doon sa conference. Bakit mo ko bigyan ng text? Sir, ito po kasi ang katunayan na wala pong ganung instruction. Instruction. Sinabi na nga itong dalawa. 3 na nga sila nagsabi. Ano, ginagago mo kami dito? Hindi po. Akala mo magaling ka ng investigador? Hindi po, sir, hindi po. Damn it. Hindi po, hindi po. Ha? Senator Risa, can you please move for the citing in contempt of this? I will do so in 1 second, Mr. Chair. Huling tanong na lang kay Mr. Galvez. Kung maaari, Mr. Chair, bago ko i-move. Yes. Mr. Chair, salamat. Gusto kong bigyan ng huling-huling chance
si Mr. Galvez. No, patotohanin talaga. Yung sinabi ni Colonel Umipig, yung sinabi ni Captain Mondejar, yung sinabi ni Major Fuertes, no? Yung sinabi ng iba niyong mga colleagues dito. Naalala niyo po ba yung instruction na yan? August 3 sa emergency meeting tungkol sa after action report na talagang nag-utos si Colonel Umipig ng paraffin test sa buong 19 na iyon. Actually, Your Honor po, hindi po ako nakaabot nung time na sinasabi niya verbally po ni aming Chief of Police yung pagkandak ng parapin. Kasi po, kalahati na po ng briefing ako nakarating po. Kaya hindi ko po na-witness na yung verbal instruction po sa aking superior. Pero sabi nyo rin sa amin kanina, pinaalalahanan nyo si Captain Arabejo na dapat mag-paraffin test. Nung August 3 po ng madaling araw na, almost 12 o'clock na po ng umaga. Sinuggest ko po yun, Your Honor. Kung gayon, Mr. Chair, on behalf kay Senator Raffy Tulfo and with the guidance of the Chair, with warning kay Mr. Galvez, no? Nag-extend lang ng pasensya ang komite para sa mga susunod na hearing na dapat mas forthcoming pa. Pero on behalf kay Senator Tulfo and with the guidance of the Chair, I move para i-cite in contempt si Police Captain Arabejo. I so move, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. There's a motion to move in contempt, Police Captain Juanito Arabejo. Any objections? Hearing none, Captain Juanito Arabejo is hereby cited in contempt. So ordered. O saa? Mamaya, pagkatapos ito, dalhin nyo sa baba yan. Alam mo, napapagod ako sa kakasite in contempt nitong mga pulis pa. Mga kabaro ko pa. Bakit ganun na kayo? Magsinungaling. Awan ko.